Gagawa ako ngayon ng meatballs. Kasi paborito ng mga bata. Ito ay 1 pound of ground beef. Tsaka 1 pound of ground pork. Ayan. Ayan guys. Gusto ko i-mini-mix yun. Gusto ko i-mix yung pork at saka beef. Pagkatapos ay lalagyan lang natin ng minced onions, saka garlic. Gusto ko maraming garlic sa ating meatballs. Kasi mabango, tapos masarap pag maraming garlic. Tapos maglalagay din tayo ng parsley. Oh, nakita nyo guys, marami akong maglagay ng parsley. Kasi yung parsley, nagpapabango sa ating meat. Kaya gustong gusto ko yung may parsley, maraming parsley. Basta ang main ingredients ko lang maraming bawang at maraming parsley. Pagkatapos nyan guys, maglalagay lang tayo ng ito, breadcrumbs. Maglalagay tayo ng breadcrumbs. Oh. Ewan ko guys, pag ako nagluto ng meatballs, wala na akong measurement. Basta nilalagay ko na lang, kahit magluto ako ng ibang mga pagkain, hindi na ako nag-measure. Basta ano lang, ano ngayon, patsamba-tsamba, takal-takal lang. Yung ano lang, ganyan lang guys. Tapos, marami na akong onions, pero maglalagay pa rin ako ng onions powder. Ganyan lang guys. Ganun din sa onions, garlic with parsley. Yan guys, oh. Diba? Dagdagan natin yung, kahit marami na tayong garlic, dagdagan pa rin natin. At maglagay tayo ng paminta. Gusto ko maraming paminta din. Maraming paminta din ang gusto ko. Yung mga seasoning, mas ano ako sa seasoning. Gusto ko maraming paminta. Para medyo spicy siya. Diba? Kasi kung pag maraming paminta nilalagay mo spicy, minsan medyo may kick. Tapos, syempre gumagamit ako ng magic sarap. Hindi mawawala yung magic sarap ko. Okay na yung isang sachet ng magic. Konting asin. Konti lang yan kasi ano siya eh. Oh, yan. Pagkatapos ay lalagyan natin ng itlog. Kukuha ako ng itlog. Lagyan natin siya ng itlog. Mga dalawa. Depende. Mga dalawang itlog. Pag na-mix na natin, doon natin tansyahin kung magdagdag pa tayo ng itlog. Tapos, maglalagay din tayo ng gatas. Ito guys, oh. Maglalagay tayo ng gatas. Okay na yan. Para malinamnam. Ganito lang yung ingredients ko. Simpleng-simple na makikita nyo sa bahay nyo. Pero ang importante, mayroong gatas. Tapos, mayroon pa pala akong nakalimutan. Gagamit tayo ng sesame oil. Para kahit paano, maging mabango naman yung ating meat. Konti lang. Tapos ngayon ay ating i-mix na. Mikas. What you guys want? What do you want? Bye. Yan.
amoy ko na mabango siya. Pag mabango ang meat mo, halimbawa nilagay mo na yung mga seasoning at saka pag na-mix nyo na, it smell good. Mabango. Kaya pag alam nyo mabango, alam nyo na masarap na yan. Kasi sa ingredients lang naman yan eh. Ang ginagawa ko nito guys, binibake ko. I-bake natin tapos pagluto na siya, lalagay ko lang sa freezer. Para anytime na gusto ng mga bata, halimbawa, baunin sa school, mayroon na silang pang lunch. I-microwave ko lang kasi luto na, di ba? I-microwave ko lang. Pagkatapos ng microwave ko, i-ano na natin. Kunting gravy, tsaka kanin, yun. Solve ng mga bata. Okay na yun sa mga bata. Ang laki ng aking gloves. Pero okay lang. Hindi ko na kailangan mag-add ng egg kasi medyo ano na siya. Medyo pwede na siya. Ang laki. Kaya okay na tong ganito. Na-mix na siya. Okay na yan. Ang laki ng aking gloves. Pero okay lang at aking kapalitan. Diba? Ito na guys, oh. Diba? Pinong-pinong na siya. Tapos, i-ano ko lang yan. Ano lang natin, i-measure, ay ano lang natin. Hindi ko na ini-scoop. Basta mag-ano na lang ako, bilog-bilogin na lang natin. At dito ko siya ilalagay. Ilagay natin siya dyan. At i-bake lang natin ng 375 degrees. Hanggang maging golden brown na siya. Minsan ginagawa ko yung patties. Kasi pag patties siya, kunwari parang burger steak. Kaya kahit ganito lang at saka kanin, ulam na ng mga bata. Ganyan lang siya. Gravy lang ang katapat nito eh. Yan. Diba? Simpleng recipe na alam ko na kayang-kaya niyong gawin. Okay na sa akin ganyang laki. Kasi pag niluto ko mag-ano pa rin siya, mag-shrink pa rin siya eh. Kaya liliit pa rin siya. Kaya tamang-tama lang yan ang laki. Para kahit isa, solve na. Gawin lang natin bola-bola. Mamaya gagawa din ako ng patties, yung palapad. Ayan. 2 pounds lang. 2 pounds na meat. 1 pound pork at saka 1 pound na beef. Ground beef. Uy, ay, may nakalimutan ako. Nakalimutan ko. Baka hindi ito masarap. Teka lang, may nakalimutan ako na ingredients. Kailangan kong lagyan. Nakalimutan ko, sorry guys.
kailangan lagyan pala natin ng cheese. Yan ang nakalimutan ko guys. Sorry. Kaya pala parang alam ko na may nakalimutan ako eh. Yan, lagyan natin ng cheese. Kailangan ibalik natin ang gawa na natin. Okay lang yan. Kaysa naman walang cheese to. Pero okay lang naman kahit walang cheese. Pero mas masarap na mayroong cheese. Kaya dagdagan pa natin yan. Yung ating cheese ay dagdagan pa natin. Para talagang ano siya. Pag kinain nyo parang creamy talaga. Creamy yung meatballs. Kaya dagdagan pa natin ng cheese. Yan, di ba? Daming cheese. Maghugas na lang ako guys ng kamay. I'm going to wash my hands. Kasi pag gloves, parang medyo matagal-tagal. Kasi ang laki ng gloves ko. Kaya maghugas na ako ng kamay guys ha. Naghugas na tayo ng kamay. Kasi pag nag-gloves ako, ang laki-laki din ng gloves ko. Mas okay na to para at least ito mahalo ng mabuti ba. Pero malinis yung kamay ko ha, malinis yan. Yan. At ating mekos na yung ating meatballs. Nakalimutan ko guys yung cheese. Okay naman na walang cheese, kaso guys, mas maganda na may cheese kasi para yung meatballs natin maging creamy. Kaya alam ko talaga na parang may kulang. Yung 1 egg, tamang-tama lang ang 1 egg pala. 2 egg. 2 eggs, tamang-tama lang. Sabi kasi ni Habibi, mas masarap yung meatballs ko kaysa yung binibili. Kasi siyempre, yung binibili natin, minsan, mas masarap pa rin yung homemade. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi ang homemade ay talagang hindi tinitipid natin sa ingredients. Kasi tayo pa rin ang kakain. Yung mga homemade, siyempre, kunting tipid-tipid na mga yan para at least kahit paano may kita sila. Eh, pag homemade, nakakatipid din tayo. Kasi siyempre, may mga leftover, yung ganon. Pero mas masarap pa rin kasi talagang gawa natin. At saka, hindi natin tinitipid yung ingredients. Hinapo ako guys. Ang anak ko inuubo. Ayan na. Okay na to. Okay na. Ngayon mas mabango siya. Ayan guys ha. Bilog-bilogin na natin ha. Sorry ha. Pero malinis tong kamay ko ha. Malinis na kasi nagugas na tayo. Parang mas mabilis kasi pag Gabriel. Yeah. Keep coughing. Like drink a lot of water. Ayan oh. Do you know where Alan's Scarlet are? They went in the park. Ayan guys, oh, diba? Pero magugas muna ako pa rin ng kamay. Kasi parang naka-sticky. Ganyan na lang natin. Kasi kanina, parang alam kong kulang sa ingredients. Kasi nung binilig-bilog ko, parang sabi ko, parang may iba. Yun pala yung cheese.
mas masarap pa rin kasi pag mayroong cheese. Pero kung wala kayong makitang cheese o wala kayong mabilhang cheese, okay lang. Okay lang naman kahit wala. Tapos mamaya gagawa ako ng patties para sa mga bata. Ito lang maganda sa meatballs kasi kahit hindi mo na siya i-fry, pwede nang i-bake. Kaya parang mas healthy pa rin. Kasi syempre, pag pork at saka mayroon na silang fat na oil. Kung i-fry pa natin, too much oil na. Kaya it's better na i-bake natin. Mas maganda pala pag nagbilog-bilog pag wala kang gloves kasi makinis. Kasi kanina parang rough ba? Ayan, di ba? Tsaka minsan guys, gagawa ko ng spaghetti. Ito na. Ito na hinahalo ko. Marami ako mga nilutong merong leftover. Alam mo kung bakit? Kasi sa Monday may pasok na ako. Opening. Alas 6 ng umaga na sa trabaho na ako. Kaya pag uwi ko, pag may mga leftover na, yung alam nyo na, yung mga niluluto ko na, tapos nilalagay ko na lang sa freezer. Para pag uwi ko, hindi na ako magluto, init-init na lang. Kasi minsan, di ba, pagod ka na sa trabaho, pag dating mo ng bahay, magluluto ka pa. Yung ganun. Minsan naman kasi may time din na ayaw mo rin magluto. Kasi parang gusto mo pagdating ng bahay, magnanap ka o magpahinga ka muna. May time na ganyan ako eh. Kaya ito ginagawa ko na pag weekends gumagawa na ako ng mga pwede kong ilagay sa freezer para hindi na ako magluluto-luto. Pag tinatamad ako magluto, kukuha na lang ako sa freezer kung anong pwedeng nung madalian na. Ito, meatballs, kasi ito luto na. O, lalagay ko na lang sa freezer pag luto na. Tapos pag gusto ng mga bata, hindi ko microwave na lang, initin na lang, ganun. Ganun din, bukas Sunday magluluto ako ng pansit. Kasi, para Monday may baon akong lunch. Kaya, ganyan na lang. Mabango siya. Kailangan lagyan natin ng gatas para kumapit yung meat talaga, yung as in siya. Kasi pag walang gatas, parang ata siya. Yung parang hindi siya nadikit. Kung ano pa, halimbawa pag nag-fry ka ng fried chicken tenders. 'Di ba lalagyan mo siya ng itlog at saka ako nilalagyan ko ng gatas at saka itlog. Tapos yung seasoning ba, para pag nagprito ka, hindi siya yung mga flour, yung mga chicken stir fry ba yun? Para yung mga flour, hindi siya mahuhulog, kakapit pa rin siya sa chicken. Kasi yung sabi nila, gatas daw ang nagpapakapit dun. Instead na tubig, gatas daw. Mas maganda.
Diba ang bilis? Ang bilis magbilog-bilog pag walang gloves. Ito, try nating magpatis na. Pag nagpatis, ano lang, bilugin lang siguro. Ganyan lang siya. Naganyan ko lang siya. Hindi naman siya perfect na bilog. Pero yung ganyan lang ba? O, diba? Para lagyan ko lang siya ng gravy. Okay na sa mga bata. Ganun, o. Tapos lagay ko lang dyan. Kahit hindi na pala bilugin. Ganun na lang. Kailangan ano siya, bilog. Kahit hindi naman siya perfect, okay lang yan. Yan. Pwede na yan ketchup dyan. Ito malaki. Oh, diba? Yung palad pala pwede ng pangpatis. Sorry guys, oh. Oh, diba? Pwede ng pangpatis ang palad. Pero make sure na ang palad nyo malinis, okay? Make sure na malinis ang palad. Mga apat pa na ano, patis. Hindi pa talaga siya nabilog. Kailangan pala bilugin talaga. Ayan, okay na. Two, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Mayroon tayong 20 na meatballs. Tapos siguro 8 na o 8 na patties. Ayan. Tapos ito gawin na lang natin itong dalawang meatballs. Pag may cheese siya, talagang talagang simot na simot sa bowl. Yan na. Tapos lipat na lang natin ito siguro.
kasi medyo crowded. Medyo crowded itong isa. Yan. Diba? Ganyan na. Hugas na ako ng kamay, guys. Yan na guys, oh. Tapos i-ano lang natin, i-bake natin for 25 minutes. 25 minutes to 30. Until mag-golden brown. Then you guys can check it if it's already cooked. Then, but I'm not sure. But sometimes it takes 25 to 30 minutes for 375 degrees. Kaya kailangan na natin preheat yung ating oven for 375 degrees. Balik na natin yung ating mga cheese. Kaya ito na guys, atin ang ilalagay sa ating oven. Lalagay na natin guys sa oven.